Good morning, everyone. Today we're going to tackle about the crime mapping techniques. So first, what is crime mapping? Crime mapping is a technique that uses geographic information or GIS to visualize and analyze crime data, helping law enforcement and other organizations identify patterns, hotspot, and trends of criminal activity. Scripted mapping. Descriptive mapping is the process of usually representing information to understand, analyze, or communicate it effectively. So, ang kaning descriptive mapping is naa-siya mga various techniques like mind mapping. Kaning mind mapping is gina-aim ni siya to create visual that reveals patterns in key aspect of the subject. Ang kaning descriptive mapping is naa-siya kanang mga application like crime hotspot. So gina-identify diri ang mga areas nga naay high crime rate and crime trend. So kung unsa ang mga kuan sa crime naapoy mga techniques. First is thematic mapping. Diri is ga-create og maps with specific theme. Naapoy choropleth or nagagamit og mga kanang color to represent crime rates and point mapping. Point mapping is naga 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 mapping ka sa mga individual incidents. Analytical mapping, a process that use maps to analyze and understand spatial relationship. So, spatial relationship is naga-refer ni siya to mga information nga naay specific geographic location. And analytical mapping is nagagamit ni siya sa data para ma-reveal ang patterns, ang relationship, ang trends, and within specific area or domain. Single symbol mapping is nag-use og same symbol to represent all features in layer regardless of their attributes or when you want to emphasize a single category, like country boundaries. For For example, naga-pinpoint ka sa mga location using sa single symbol mapping to mark specific location or point of interest. Or event mapping is naga-mapping ka sa incident or accident. That's all. Thank you. Good day, ma'am. I am Ethel R. Sparma, and I will be discussing the types of descriptive crime mapping, which is the buffers. So, buffers is create a circular or defined area around the specific point. So, in a map, it helps visual crimes occurring within certain pages of that point. So, muna siya ka ng red circle of the map. Right? So, this is example of the buffers. So, the image shows the buffers zones around liquor store in a land parks. So, the colored areas indicate the numbers of crimes that occurs within a 1/4 mile of this location in February 2007. The density of crime markers within each buffer's zone visual represent the crime concentrations around each liquor store. So, the darker area, the higher and concentrations of the crime incidents. Or the next one is the graduated mapping. So what is a graduated mapping? It is a color shading, so to represent the concentrations of the case or the crime. So across different geographic areas. So the darker shades typically indicate higher concentrations, while the lighter shades naman is to represent the lower concentrations. It's the same that one, pero there siya og kuan. So this is the example of the graduated this shows the graduated map of the New York, where the different areas are shaded according to the number of shootings. So the areas with deep red have a higher number of the shootings than those with a lighter orange or the yellow shades. The legends provides a numerical scale to interpret the colored intensity and the corresponding shooting.
Next one is the chart mapping. So, what is a chart mapping? It is a process of visual representing data on a map using colors, symbols, or other visual elements to indicate the values of or category of the crime incident. So, the first one is the pie chart mapping. So, what is a pie chart mapping? It is methods to represent the proportions of the different crime types within a specific area. Size is corresponding to the percentage of the particular crime incidents and the total of number of crimes. So this example of the pie chart mapping. So based on the data from the Los Angeles Daily Crime Log Fire report, the traffic have a 25%, the threat is 10%, the vandalism is the 15%, so the bomb threat is 10%, the theft is 35%. So each slice have a visual represent the percentage of each crime type of compared to the total number of the crimes corresponding. So the theft is the larger proportion, which have a 35% of the total crimes. So while the threats represent the smallest 10%, that is allows for the quick visual comparison of the um, pie pie chart mapping. So Good morning, ma'am. I am the third reporter of this chapter. So, continuation lang sa kuan pie chart. Dire sa bar chart mapping. So, shows the number of incidents using vertical bar. So, kani example kani. Yun ani ang anong sa kuan kaning bar chart mapping. Kaning example kana nga area o kani nga lugar. Kana nga lugar nya kani nga man inanay mo ni nga kaning mga crime ang mga nahitabo arson mga kuan kung taas ang kuan ang bar sabot frequent ang kana nga kuan for example inanay sa sample kay robbery o mas taas ang robbery so makafocus sila sa kanang kuan mga pagpatrol or unsa pa bay dapat nila buhaton para ma-listen ng mga crime. Next is interactive crime mapping. Online maps that allow users to explore yate sa mi oh report pa ta okay nga nagsulod nga report ko Ay, grabe ka init. stay Oo, may tubig diri. Gurot Manila. So interactive crime mapping. Naman to ay ate manay atis. Yung butro. Interactive crime mapping. Online maps that allow users asa users to explore and interact with crime data. Yeah. Agpuyo. Ay sa ma'am, sorry ma'am. Crime data. So kaning nga mapa is ma-open ni siya sa kaning line station. For example, diri sa Tagum ma-open ni siya. Ang Tagum nga police station ma-open sa kaning nga ba? Kaning Davao. Ray nana ba kaning online map siya nga gamit ang computer. Analytical mapping or density mapping is a type of analytical mapping used by crime analysts to find crime hotspots areas where a lot of crimes happen close together. So na example dere nara kanang pula kanang murag dense kay murag dia kanang murag magtapok ang kanang crime nga mahitabo na kanang mga green murag pina kanang mga less frequent na siyang mga tabo nga mga crime analysis. So taas kay sa meaning pero ang purpose lang nga siya kay para makuan unsaon pag kanang crime analysis kanang analyze sa kanang mga criminal, mga victims, mga sa broad kini siya pero
pang purpose lang niya para ma-prevent ang crime, kundi man ma-prevent, ma-solve, ma-reduce, mga tamang pag-op. Yun lang. Salamat. Good day, everyone. My name is Ronald Sipistilos. Then I'm a reporter. This topic: types of crime analysis. Types of crime analysis is help the police understand pattern in a crimes, criminals, victim, community problem, and a traffic issue. Ang kaning dagulan niya is to support the police work such as investigation, patrol, and crime prevention. So they can make a better decision, solve the problem, and improve the safety in the community. Next, strategic crime analysis. Strategic crime analysis is study of the crime data over the long period of time to help create a long-term solution, policies and a prevention program. For example, looks at a long-term trend using more source. Nagakonduct sila og census info, zoning data, and city records. Next, method and approach used in strategic crime analysis. 1. Trend analysis. To discover trend crime data is often aggregated by time period. Trend analysis, this method looks at how crime changes over time and there it happened. For example, if robbery case go up every December in a city, and trend analysis can how this pattern using monthly data. The hotspot analysis. This process to identifying geographic and temporal location within jurisdiction. Hotspot analysis, this method to find a specific location and times the crime happen the most. For example, if many crime happen near certain convenience store every Saturday night, this spot will be marked as a hot spot. 3. Problem analysis. This an approach method process conduct within the police agency in which formal criminal justice theory, research method, comprehensive data collection and analysis procedure and used in a systematic way to conduct in-depth examination. Kaning problem analysis, this is deep investigation into a specific crime problem to understand the root cause and come up with a custom solution. For example, there is a rise in a gang violence in one area. Problem analysis will study why it's happening, who involved, and how to stop it. 4. Okay, that's all. Thank you. Good day everyone, I am Cristianil Emmanuel Redillas. So now I'm going to discuss the tactical crime analysis. So when we say tactical crime analysis, this one is focuses on short-term patterns to support immediate police actions like arrests, patrols, or investigation. So there are 4 methods of this. So the first one is repeat incident analysis. So when we say repeat incident analysis, this map help us to see where the crimes happen again and again. That way, the police can focus on those areas to prevent more crimes. And the second one is crime pattern analysis. So when we say crime pattern analysis, the map shows where crimes are happening close to each other, which can mean they are connected or done by the same people or person. And the last one is criminal investigative analysis. So criminal investigative analysis, by mapping where crimes happen, investigators can track how the suspect moves, so it gives them the important clues to arrest the suspect. Geographic profiling. So, it is a method used by police officer to find out where a criminal might live.
or the locations of their bases based on the locations of the crime they committed. And then it is used in tactical crime analysis so that it helps to solve the cases quickly and then catch the criminal faster. The crime intelligence analysis. So the crime intelligence analysis is the process of collecting and then studying and using information to help the police understand and solve the crimes. Like it helps the law enforcement to find out who is committing crimes, what types of crimes are happening, and then when and where the crimes are happening. So next, the analysis of reoffending and victims. So when we say reoffendings, so this means the studying the criminals who committed crimes against after caught or being jailed. And then when we say victim analysis, this is the means of studying is who being targeted by the criminals or those who are prone in the crimes or the incidents. Analysis of criminal history. So this is the process of studying a person's past crimes to understand their behavior and help solve or prevent the future crimes. I am Christian Joy Cassia and I'll continue the discussion. So, kaning clinical evaluation, ginagamit niya siya para makita ang connection sa bawat tao sa isa't isa. Lalo na kung katong ng mga tao is like connected sa mga sindikato. So, ginagamit niya para makita kung unsa yung connection even kung kisa mga friends, kisa mga kaaway. So, during clinical evaluation, di na siya gina-evaluate. Next is the analysis of commodity. So, ang kaning analysis of commodity, it talks about the flow, about money and financial, especially if ang involved kay kanang mga tao na involved sa crime na illegal drug sales, the illegal sale of weapons, human trafficking, and especially money laundering. And communication analysis. So, ang kaning communication analysis, ginatan-aw ni siya on unsa the way mag-communicate ang mga kriminal. Kay as of these days, dagan na kayo way or paraan para makipag-communicate. So, through this, ginagamit ni siya para matabangan na tong kapulisan to identify kung unsa na communication ang ginagamit sa mga kriminal para dali na lang nila madakpan. And like kung tahay lang sa kaning sa child pornography, before mahatag lang nila ang kanang mga mga nude picture sa bata sa personal or like sa personal lang, but now pwede na siya i-send na lang sa transaction, kaya mahimo na lang i-send na lang sa through internet, sa messenger, sa email, sa Google, or sa bisa na sa padera. Next is the social media analysis. So as of these days, dagan na kayong tao ang into social media, labaw na ang kabataan. So ang kaning social media analysis ginatan-aw dira kung unsa ang labaw na kanang suspect na Facebook account. So ginatan-aw dira unsa ang activity sa isa ka criminal or sa suspect. Ginatan-aw dira kung kinsa yung mga friends, kinsa yung mga grupo, sa yung connection, or unsa siya iyang post ba sa kanang sa social media. And it will help para it will help at ng kapulisan para ma-identify kung asa mismo nagpuyo ang kanang criminal, kinsa yung mga kauban, or even kinsa yung pamilya. And also ginatabangan ang atong mga kapulisan, kina-monitor nila ang social tan-aw dira kung unsa ang kanang labaw na kanang suspect na Facebook account. So ginatan-aw dira unsa ang activity sa isa ka criminal or sa suspect. Ginatan-aw dira kung kinsa yung mga friends, kinsa yung mga grupo, sa yung connection, or unsa siya iyang post ba sa kanang sa social media. And it will help para it will help at ng kapulisan para ma-identify kung asa mismo nagpuyo ang kanang criminal, kinsa yung mga kauban, or even kinsa yung pamilya. And also ginatabangan ang atong mga kapulisan, kina-monitor nila ang social media sa mga tao to prevent crime from happening. Ginatanaw nila kanang mga suspicious na mga post. So pangitaan din na nila og pamaagi na ma-prevent ang crime from occurring. Next is administrative crime analysis. So, ang kaning administrative crime analysis, it's about the
pangangailangan sa police agency, even the government or like sa community. So naadri ang kanang about sa funding, like approval sa funding or unsa the decision making. So diri na sa administrative crime analysis. And the following are some of examples of administrative crime analysis procedure and techniques. First, we have the analysis of crime for accountability. This involves mga original or like consistent na report na ginahimo sa atong mga analysis para ato ang mga administrator or like ang katong mga police officer, they will have track sa mga criminal na or like sa mga crimes na mga nahitabo dira. Next is the analysis of redistricting and redistricting. So ang kana siya, it helps to it is a crime analysis to utilize special techniques and algorithm to establish the optimal district and beat boundaries. So ang kana siya, ginagamit ni siya to like puntahay sa isa ka area sa Tagum. Ginatunga ang Tagum para ginatago ang Tagum into different areas na gina-deploy or gina-assignan ng mga kapulisan para like any time of the day or like even gabi or tawag na pangangailangan, dali nila makaresponde ang atong mga kapulisan. So that's all. Thank you. Morning, ma'am. My topic today is patrol personnel and person course. Ang patrol personnel kay mga tao nga gihatagan og responsibilidad sa pagpatrolya sa mga lugar aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad. Sila may mga kapulisan, military o mga security guard nga nagtrabaho sa pribadong sektor. Ilang mga bulaton is kasagaran pag-monitor, pag-obserba sa mga kahimtang o kalihukan nga mahimong makadaot sa atong palibot o paglikay sa mga insidente, pagpugong sa mga krimen o aksidente nga nahitabo, pagresponde sa mga incident kung may mga tawag o paghinahanglan sa atabang, sila magresponde dayon. So kani sila is makigauban pa sila sa publiko pagtabang og pagistorya sa mga tao aron makuha ang mga kabalaka ug mga isyu. So katayuan ani sa patrol personnel is paglikay sa krimen, presensya sa patrol personnel makapugong sa mga tao nga naghimo og krimen. Ikabalo sila nga naay nagbantay, dali nga responde. Sila ang nagtubag sa mga emergency o mga aksidente nga kinahanglan og tabang. Pakiguban sa komunidad, ang mga patrol personnel makatabang sa pag-establish og maayo nga relasyon sa community. Pinaagi sa regular nga pakigstorya ug pag-address sa mga kabalaka and pagmentar sa kapsay. Magtabang sila sa pagpanilipod sa public order sama sa pagsiguro nga walay kalihukan nga makaguba sa kalina o kapsay. Pagkatubang sa mga inquiries media, kung ang media manggod is magpangutana bayan sa patrol personnel, kasagaran mangutana sila is ilahang papel, pikto nga kalistanan o mga incident nga involved ang mga patrol. Ang mga responses pwede ma-structure ingon niini. So mga details ani is mga buluhaton o responsibilidad. So epekto ang kinatibukan ang resulta kung ana ay mga datos, mga example nga magpakita sa epektibo sa patrol personnel sa pagkunhod sa krimen o pag-improve sa relasyon sa komunidad. Iapil ang mga hagit, takil ang mga hagit nga ginatubang sa patrol personnel. So sama sa kulang nga resources, taas ang krimen o mga issue sa public perception. Pag-accountability, kung na-incident nga na-involved ang patrol personnel, i-highlight ang mga gihimo aron ma-investigate o masiguro ang accountable ang tanan. Mga safety measures, explain kung giunsa ang pag-train sa patrol personnel ug unsa ang mga safety protocols nga ilang sundon. So, conclusion niya is ang patrol personnel adunay dakong papel sa paghatag og seguridad ug kaluwasan sa komunidad. Ang ilang presensya makapugong sa krimen, magpasiugda sa paspas nga reaksyon sa emergencies ug magtabang sa pagtukod og maayo nga relasyon sa publiko. Ang media kinahanglan tagan og tinuod nga klarong impormasyon bahin sa ilang mga buluhaton aron mapadayon ang pagsalig sa mga tao. Importante nga ang mga pangutana o concerns sa publiko i-address og maayong paagi. So maro to ma'am, thank you. Okay, so good afternoon or good day everyone. So karon guys ato ang pagkahisgutan ang last part sa chapter 3 diri sa part sa crime analysis purpose. So first nato ginatawag diri situational understanding. So ingon diri
crime analysts give officers raw information like maps of recent crimes, list of calls to a certain address, location of occasioners. Bali, usa na siya ka-process no nga diin ang mga kapulisan makabaton sila dako or makapa like maunawaan bitaw nila ang ilahang palibot samtang sila nagkatrabaho. So bali ginagamit nila ang mga impormasyon nga ginahatag sa mga crime analyst about sa mga krimen o sa uban pang mga activity para mahibaw-an nila kung unsa ang nagapanghitabo sa kalugar o sa kana nga oras. So like for example, kung adunay mga sunod-sunod nga kining kawat sa ka barangay, so bali ginatanaw na siya sa mga pulis ang exact nga oras o exact pud nga lugar nga diin hitabo ang aksidente kay aron ilahang mahibaw-an nga kung asa dapit kasagaran kani siya or kana nga insidente magakahitabo. So bali pinaagi na ilahang mas maandaman pag-ayo sa atong mga kapulisan ang buhat silahang mga steps or mga pamaagi or ways to prevent sa mga crime. So next is reduce crime. So reduce crime. This purpose is about creating actionable results to help reduce crime. Analysts connect dots between events, time, location, suspects. So balikan ning reduce crime, usa ni siya ka ang purpose ani is kana bitawng makatabang sa atong mga kapulisan na at least ma-minimize ang mga crime or ang mga crime or ang mga krimen, okay? Mga krimen gamit ang mga resulta ng mga pinaagi sa crime analyst or crime analysis. So bali dili lang kay information lang ang ilahang ginahatag sa mga crime analysis ban mao man sab ang mga pamaagi kung unsaon sa kapulisan paggamit ang mao nga mga ways para malikayan ang mga krimen. So like for example, kung nabantayan sa crime analysis nga daghan og kining kawat sa mao nga nagakahitabo sa usa ka lugar tanta sa kanang every matag gabi sa kanang lugar daghan jud nahitabo nga kawat dinaa. So pwede siya maka-recommend nga magpadugang og kining mga patrol, police patrol sa kana nga oras o sa kana nga area aron maagapan or ma-minimize ang mao nga mga insidente. So next, crime identification. So this is about locating exactly where crimes happens, usually using police records, GIS, Geographic Information System, call routing and GPS data. So kaning crime identification, bali usa ni siya ka technology no nga ginagamit aron mas madali bitaw ang pag-trace sa usa ka location o mao sa kanang sa insidente nga nagakahitabo. So bali importante kani siya para mapadali nga ma-solve ang mao nga insidente. So like for example, kung naay manawag og emergency, so ginagamit ni siya sa mga pulis ang GIS para dali ra mahibaw-an nila kung asa dapit ang location o asa pod dali ra pod nila maadtuan ang insidente paspas ra sa pinaagi sa pag-locate sa exact na location. So dali na lang nila nga matrace ang mga lugar nga diin asa nagikinahanglan ang presensya sa itong mga kapulisan. So next is crime mapping. So crime mapping, it is a crime analyst use maps to visualize crime hotspots or areas with patterns of illegal activities. So bali muna siya ang pagbuhat o kining or paggamit sa kining mapa nga din nagapakita kung asa dapit ang mga kanabitang daghan kay nga mga krimen nga dapat panghitabo sa usa ka lugar. Gitawag ito siya kining hotspot, no? So dako ni siyang tabang para mas makit-an sa mga kapulisan nato ug sa mga komunidad or sa mga community nga diin asa dapat mag-focus ang atong mga kapulisan para mas ma-minimize
ug maagapan ang mga krimen, no? So like for example, sa mapa, diha nato makita na dunay na hotspot din or lugar nga di daghang gig mga krimen, daghang gig mga panghitabo nga krimen, like for example, snatching. So sa kalungsod, so makita nato din na pinagi na ang mga kapulisan, pwede sila nga makabuhat og mga pamaagi, like mag-deploy sila og mga more nga mga tauhan para malikayan kana nga krimen sa kana nga lugar or kana nga dapit. So next is crime investigation. So crime investigation analysts help investigators by providing location-based profiles using GIS. So especially useful in serial crimes like serial burglary or murder. So kaning crime investigation bali usa ni siya ka process nga din usa siya ka process sa pagkuha og pag-manage sa mga information labaw na about sa location sa usa ka krimen. And then para pod matulungan pod atong mga kapulisan sa pag-investigate sa mga kaso. So sa una ginagamit sa mga kapulisan is or sa crime investigation is katong ginatawag nga traditional na pamaagi, no, or ginatawag na siya nga kanang bitawng traditional nga pagkuha og information pinaagi sa mga tao, o ginatawag ni siya nga on the street investigation. Pero karon na namatay ginatawag nga GIS. So muna na ang ginagamit karon nga dali na lang sa pag-locate, dali na lang pod sa pag trace kung asa dapat nagkakahitabo ang usa ka insidente or sa ka krimen, o matabangan usab ang atong mga kapulisan nga matrace nila kung asa dapat nagpuyo or nagtago ang mga suspect. So halimbawa kung adunay series nga kawat sa usa ka lugar, no, so ginagamit sa mga kapulisan ang GIS para sa pag trace sa mga lugar kung diin asa nahitabo ang krimen. And then pinagi na so diha nila mahibaw-an kung asa dapat possible nga nagpuyo ang suspect or either siya nagtago. So pinagi na dali na lang gid ang pag locate sa mga insidente o mumansab sa mga suspects. So next is display special event patterns. So ingon din niya, this means looking at where crimes happen and how they are spread out on a map to understand patterns. By seeing these patterns, law enforcement can understand where and why crimes happen, or they can react faster. So bali usa ni siya nga ginagamit sa mga crime analysis para makita nilang mga pattern or mga kanapabalik-balik na bitaw nga mga panghitabo ng krimen. So sa usa ka lugar, so bali ginagamit nila ang mga nagkalain-lain nga mga data, like sa mga information about sa community, about sa panahon or either sa location, para makita nila kung giunsa or saon nila pag connect ang kanang maingana sa krimen. So like example, kanang napansin sa mga pulis na mas daghan og krimen ang mahitabo sa usa ka kanang basta sa usa ka lugar, kung kana nga lugar kana bitong example like Ting-Ulan. So daghang krimen ang mahitabo sa kana nga lugar ug kung Ting-Ulan. So bali pinagi na ilahang mapag-aralan or ilahang masadihan pag-ayo ang pattern aron makapag plan pa pag-ayo ang mga kapulisan o o kanang mga effective nga mga pamaagi para mas malikayan ang krimen or ma-minimize ang mga krimen
sa maong lugar o panahon. So last is muna prevent similar crimes in the future. So at least before pa man mahitabo ang crime, so bali sa karon pa lang maanuhan na po nila, maandaman nila. So muna siya karon diri as a crime forecasting. So crime forecasting is about predicting where and when crimes might happen in the future based on past crime patterns. So after spotting patterns, police can use technology and math like statistics or phone location tracking to guess which areas are most at risk. So pinagi na crime forecasting no, bali mo na siya ang kinibitang pagpredict or kining pagtagna sa usa ka posible nga panghitabo nga krimen nga umalabot no, nga din pinagi sa mga data nga gikan sa mga past nga mga incidents. So bali ginagamit na nila para mas makabalo sila og kanang makapaano pud sila kining advanced nga analytical techniques no, pati na pod sa mga data nga nagagikan sa mga CP locations ug uban pang mga technology para matabangan ang mga kapulisan na maagapan ang krimen. So like for example, kung naay pattern na sila nga nakita sa usa ka lugar nga daghan jud og kining searching sa kana nga lugar ug sa kana nga oras ug sa kana nga panahon. So example like for say kanang sa kana nga gabii. So pwede nato gamiton ang crime forecasting para makadeploy ta og mga kapulisan, okay, sa mao nga oras ug lugar bago pa man mahitabo ang krimen. So bali at least nanatay background pinagi sa mga data nga atong ginagather from the past nga mga incident. So bali pinagi na so makabalo ta nga kani jud nga lugar basta ting ulan na gani dinhi daghan jud kawat dinhi. So at least before pa man mahitabo ang krimen, so bisa pag wala nahitabo pwede na ta maka-execute og kining prevention pinagi sa pag butang sa itong mga kapulisan o kining mga police patrol, so that if the crime kung hitabo manggaling ang krimen, so bali at least dili jud siya ingon nga mahitabo pa tungod kay na naman ato mga kapulisan. So mo lang nang last, so thank you and napalisupay na guys no. So ingon din niya, some modern tools even use historical data and trends, combine location, time, information, create a crime risk score for each place. This helps the police be one step ahead, patrol smarter, protect people better. So mo to siya guys. So pinagi na daghan na dali na lang ang prevent o dili na pod ingon nga mahitabo na pod pag-usab ang mao nga krimen sa kana nga panahon kay na naman ato mga kapulisan bali advance na daan ang pag-execute sa mga plano para maprotektahan ang atong mga katawhan. So mas safe ang community. So mo lang jud to and thank you.